Tunay na relasyon ni Gretchen Barreto at Atong Ang ngayon at bakit lagi silang magkasama. Matapos ang matagal na pananahimik at hindi pagpapakita sa publiko, simula ng taong 2024 ay nakita na si Gretchen Barreto na bumisita sa skincare clinic ng kaibigan niyang dermatologist na si Dr. Ivy Teo. Iyon ang unang beses na nagpakita siya sa maraming tao, makalipas ang ginawa nitong social media detox. Aminado sila Greta na nakatulong ang kanyang ginawang pananahimik sa kanyang pansariling katinuan dahil na rin sa dami ng ganap sa ating paligid. Kasunod ng derma visit niya, nakita naman siyang masayang nagsha-shopping sa Green Hills. Naispatan siya sa gadget section ng mall na bumibili ng cellphone. Nang makita siya ng mga fans, malugod naman itong ngumiti at kumaway sa kanila habang kinukuhanan ng video at photos. Kahit noong mag-celebrate siya ng kanyang 54th birthday, maliit na grupo lang ang mga nakitang dumalo sa kanyang intimate lunch gathering sa Canton Road sa Shangri-La at the Fort. Imbitado sa nasabing pagtitipon ang mga malalapit na kaibigan at pamilya ni Greta. Kasama na syempre rito ang kanyang business partner na si Atong Ang. Magkasama rin silang dalawa sa pagdiriwang ng 100th birthday ni dating senador at kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel ni PBBM na si Juan Ponce Enrile noong February. At ang pinaka-recent sighting nga kina Gretchen at Atong ay nito lamang isang araw sa pamamagitan ng inilabas na video clip ng vlogger, rapper at businessman na si Boss Toyo. Dumalaw kasi sa kanilang shop sina Gretchen at Atong at sinasabing may ibinenta ito sa Pinoy Pawn Star. Kaya naman ang presensya nilang dalawa ay nagbunsod ulit ng mga espekulasyon tungkol sa estado ng kanilang relasyon ngayon. Panay kasi ang sabi nilang mag-business partners lang silang dalawa sa mga interviews noon. Pero matagal na rin kasing nababalita at may ilang pagkakataon na nakitang magkasama sina Gretchen at Atong na magkahawak ang kanilang mga kamay. Pero depensa ng billionaire businessman kung makita silang magka-holding hands. Iyon ay dahil isa siyang gentleman. Travel buddies at purely business lang ang relasyon na mayroon silang dalawa ngayon. Pinaninindigan din ng kampo ni Atong na wala silang kahit na anong relasyon ni Gretchen na mas hihigit pa sa pagiging magkaibigan. Sobrang close din si Atong sa pamilya Cuangco at alam din daw ni Tony Boy, longtime partner ni Gretchen, ang tungkol sa paglabas nilang dalawa. Sa katunayan, may basbas pa ito ni Tony Boy. Ang isa pang istorya na inilabas ni Atong Ang noong 2019 ay tungkol sa pagbisita ni Gretchen sa burol ng kanyang namayapang ama. Humingi umano ng pabor si Tony Boy sa kanya na samahan niya si Gretchen sa burol. Aniya, "Pare, pakisamahan si Gretchen. Baka mapaaway yan doon." Iyon ang sabi sa akin ni Tony. Sabi ko, "Sige, samahan ko na lang." Matapos iyon ay nag-usap sila ni Gretchen at sinabing, "Sige, samahan na lang kita." Para kay Atong kasi wala siyang dapat ikatakot kahit makita silang magkasama ni Gretchen sa publiko. Lumalabas din kasi na ngayong panahon ay nagiging bodyguard ni Gretchen si Atong Ang. Kwento pa ng businessman. Alam naman niya ang nangyayari. Nagkikita kami. Nagpupunta ako sa bahay nila. Basta dinedenay ko si Claudine at si Gretchen. Wala talaga kaming relasyon ni Gretchen. Parang kapatid ko talaga yan. Hindi talaga. Ngunit mayroong isang chismis na lumabas na galing naman sa isang mapagkakatiwalaang source ng isang kilalang entertainment columnist at editor. Ayon kay June Lalin, may namumuong pag-iibigan sa pagitan ni Atong Ang at Sunshine Cruz na alam din ni Gretchen. Pero tikom lang daw ang bibig ng dating aktres tungkol dito. Ang dagdag pa sa impormasyong ito ay legally separated na si Atong sa kanyang misis at ipinakilala na rin daw niya si Sunshine sa kanyang mga anak. Gayunpaman kahit may ibang babaeng nababalita na napupusuan ni Atong Ang, hindi mayaalis sa isipan ng maraming tao na inabot na rin ng ilang dekada ang kwento tungkol sa kanilang dalawa ni Gretchen at panay ang pagdedenay nila nito.
At ngayon nga ay out in the open ang dalawa na nakikita muli ng publiko na magkasama. Wala rin kasing nabalitaan ng mga netizens tungkol sa pag-celebrate ni Greta ng 30th anniversary kasama ang partner na si Tony Boy na dapat ay noong February din naganap. Huling namataan na magkasama ang dalawa ay noon pang March 2023 sa araw ng kasal ng kanilang unika iha na si Dominic. Matapos iyon ay wala nang sighting pang naganap kina Gretchen at Tony Boy. Ayon naman sa ilang mga nakalap na impormasyon sa pagsasama ngayon ni na Tony Boy at Gretchen, maayos naman ito at tulad pa rin ng dati. Kaya madalas na nakikita si Gretchen kasama si Atong ay dahil hindi na pwedeng makita si Tony Boy. Ito ay mayroong kinalaman sa sigalot na nangyari sa Okada, Manila. Inilabas ang mga ulat na nawalang parang bula si Tony Boy kasama si Dindo Espleta at 8 iba pa na tinawag na Okada Gang. 3 linggo matapos na mailabas ang warrant of arrest para sa kanila. Inilabas ang warrant noong July 7, 2023. Nahihirapan din umano ang mga otoridad sa bansa na isilbi ang arrest warrant laban sa grupong tumulong sa Japanese billionaire si Kazuo Okada na puwersahang kunin ang Okada Manila Casino Hotel noong 2022. Balita rin na ang kanyang partner na si Espleta ay kasalukuyang nasa labas na ng bansa at pinalawig ang kanyang pananatili nang malaman ang tungkol sa warrant laban sa kanya na may kinalaman sa kasong qualified theft na isinampa ng Tiger Resort-led management ng Okada Manila laban sa kanila sa ginawa nilang illegal na pagkuha sa casino hotel mula May hanggang July 2022. Ayon sa Article 310 ng Revised Penal Code of the Philippines, ang qualified theft ay isang uri ng pagnanakaw na may seryosong pag-abuso sa tiwala at may mas matinding parusa kaysa sa regular na pagnanakaw. Non-bailable ang qualified theft charges na kinaharap ni na Okada, Cojuangco at ng kanilang mga kapwa akusado. Kaya rin naman nagkaroon ng whole departure order para sa kanila habang tumatagal ang legal na labanan sa kanilang illegal takeover sa Okada Manila. Inakusahan din silang kumubra ng kabuuang humigit kumulang na 500 million pesos mula sa casino cage ng Okada Manila noong 2022. Inukupa ni Okada at ng kanyang mga kasamahan ang Okada Manila sa loob ng 3 buwan hanggang sa ipinag-utos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pagpapaalis sa kanila ng pumanig ito sa parent firm ng Tiger Resort Asia Limited. Kaya naman hindi nakakapagtaka na makitang magkasama muli sina Gretchen at Atong. Lumalabas na noon pa lang ay inihabili na ni Tony Boy ang common law partner sa pinagkakatiwalaan niyang kaibigan. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong opinyon sa ating istorya ngayon. Don't forget to type your comments below.